Magandang umaga po sa lahat. Papuri sa Panginoon nating Diyos at ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Ang aming pong iglesia ay nakikibahagi sa pagsamba ngayong umaga. At ang dalangin po natin na ang banal na Espiritu ay kumilos sa puso ng bawat isa sa atin. Ang huli kong dalo dito ay noong joint fellowship pa, hindi pa kami nagkaagusto dun sa katabi ko. Pero dyan mismo yon kung saan kami nakaupo, dyan kami nagkatabi. Ngayon, magkatabi na kami sa kama. So, purihin ng Panginoon at siya'y napakabuti sa amin. Ang ating pong magiging mensahe ay kukunin po natin sa unang hari, Kabanata 11. At sisimulan po natin ito sa talata 9 hanggang 18. Unang mga hari, Kabanata 11, talata 9 hanggang 18. At tuwing ating pong bubuklatin, babasahin at pakikinggan ang mga salitang ito, ituring po natin na ito ang salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating babasahin, ang tinig ng Panginoon. Siya ay pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Sinabi niya, "Ako'y naging napaka-manibughuin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito." Kanyang sinabi, "Humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon." At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok na isang malaki at malakas na hangin, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at muntintinig. Nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" At kanyang sinabi, "Ako'y tunay na nanibugho para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang buhay ko upang patayin ito." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang sa Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari ng Syria. Si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel Mehola ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. Ang makakatakas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu, at ang makatakas sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayunmay mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya." Tayo'y saglit na manalang. Aming Ama, ang iyong salita ay buhay, at ang iyong salita ay isang banayad ring tinig. Nawa ito po ang aming marinig sa kaalaman na ang iyong salita ay makapangyarihan. Umilos ka sa puso ng bawat isa
at makita namin ang karigtan ni Jesus sa mga ito. At ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nadama po natin ang matinding bagyo na sumalanta sa ating kamakailan lamang. Marahil dito ay binaha. Marahil dito ay nakaranas sa matinding hangin. Di natin matatansya kung ano ang level ng naging karanasan ninyo. Ngunit isa ang itinuturo sa atin ng mga kalamidad na ito. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit isipin din natin na meron ding bahagi ang Diyos na hindi laging malakababalaghan ang dating. Ito ay sa banayad at mahinahong kapangyarihan ng Diyos. At ito ay naranasan ni Elias sa kanyang pagiging propeta. Kung pamilyar kayo sa unang hari, ito po ay talata or mga kasaysayan ng mga naging hari ng Israel. At ito ay nasa bahagi na, yung ating binasa ay nasa bahagi na ng nahati ang Israel sa dalawa. Yung isa ay naging Israel at yung isa ay naging Juda. No? Dahil sa mga naging pasya ni Rehoboam at ni Jeroboam. Marami kayong makikitang mga gawa rito ng mga hari. Ngunit ang isang nakalulungkot ay lumalala po ang kanilang mga ginagawa. Merong mga tapat, ngunit yung mga hari na sumunod, hindi nila ginawa kung ano yung ginawa ng mga naunang tapat. Sila ay may tumitinding pagkakasala sa Diyos. At yung chapter 17, kung nabasa nyo na ito, yung mula chapter 17 hanggang sa ating binasa, ito po ay pagharap sa matinding kalapastanganan ni Ahab. Si Haring Ahab na anak ni Omri, hindi pa po nahahatulan sa pamamagitan ng mga propeta. Hanggang sa dumating si Elias. Si Elias po ay ginamit ng Panginoon upang ibigay ang hatol kay Ahab. No? Kung babasahin po natin yung mga unang talata doon, sa chapter 17, sinasabi po doon, si Elias na Tisbita na nakipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. Ito ang ibinigay na hatol dahil sa ginawa ni Haring Ahab. At matindi ang ginawa ni Haring Ahab. Ngayon, tinawag si Elias, siya ay namuhay sa bundok, no? Sa bundok at nagkubli siya sa batis ng Kerit. At may mga food panda na dumating. May uwak, merong hindi pa nasasakop ng prime water. Nakakainom siya ron sa bundok na yon. Ngunit kung mapapansin natin, nagsimulang mamuhay si Elias bilang mag-isang propeta. At ito ay nakaapekto sa kanyang paglilingkod. Pagdating sa tagpo sa chapter 18, dito nakilala niya si Obadias, hindi po ito propeta, siya po'y lingkod. Si Obadias ay nagtago ng mga propeta, ngunit hindi ito malalim na pinansin ni Elias. At nagkaroon ng pagtatagpo si Elias at si Ahab, hanggang sa sila ay magkatagpo kasama ang mga sumasamba kay Baal. Si Baal nga pala ay ayon sa paniniwala ng mga Kanaanita, siya po ay Diyos-Diyosan ng ulan at ng kasaganaan. He is the God of rain and fertility. Kaya nung ibinigay ng Diyos sa kanyang hatol na magkakaroon ng tagtuyot, nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ni Elias at ng napakarami o daan-daang propeta ni Baal. At alam natin ang nangyari.
Nagsugat ang mga propeta ni Baal, ngunit hindi sila dininig. Ngunit dahil sa panalangin ni Elias, sa ilang minuto lamang, tinupok ng Diyos ang handog at nagkaroon ng ulan. Ngayon, nakita natin yung kababalaghan na ginawa ng Diyos sa insidenteng ito. Ngunit kung babasahin nyo ang chapter 19, hindi nyo inaasahan ang naging epekto kay Elias. Si Jezebel na asawa ni Ahab ay sumumpa na habang siya'y nabubuhay, siya ay papatayin, si Elias ay papatayin ni Jezebel. At si Elias ay tumakbo, napagod, at nais niyang bawiin ang kanyang buhay. Ngunit may tugon ang Diyos sa mga ginawa ni Elias. Ngunit bilang buod, hayaan niyong banggitin ko ang isang sinabi ng komentaryo, sabi ni Tony Merida sa kanyang libro, "We have heard of Elijah's mountaintop experience at Mount Carmel, but now we see Elijah down in the valley under a broom tree. He previously ministered to others, but now is focused on himself. Elijah confronted Ahab and the prophets of the false prophets courageously, but here we find him running like a coward from a lady. Elijah was moved at God's word, but now we see him fleeing apart from God's word. Previous chapters, we see him praying for rain and fire, but now we find him praying for God to take his life." Ito yung larawan ng isang lingkod ng Diyos na nakaranas ng kababalaghan, makapangyarihang gawa ng Diyos, ngunit ang naging dating sa kanya, siya ay nanlupaypay. At marahil dumating kayo sa panahong yan. Batid natin ang paglilingkod ay isang malaking gawain ng makapangyarihang Diyos. Ngunit dumarating tayo sa punto na tayo ay nakakaranas ng panlulupaypay, panlalabo, pag-aalinlangan sa ating mga isip. At hindi ko sinasabi na ito ay sa iglesia lang na ito. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa loob ng iglesia ito. Marahil naririnig mo ito ngayon bilang ikaw ay isang asawa, isang magulang, isang anak, isang manggagawa, at kahit ano pang katayuan mo sa buhay, darating tayo sa panghihina. Ngunit ang Diyos na nais nating kilalanin ngayon ay hindi lamang nangungusap sa makapangyarihang gawa na nakikita ng lahat, ito ay nakikita rin sa mga banayad at tahimik na mga pamamaraan. Kaya ito yung nais nating kuning mensahe. Ang makapangyarihang Diyos ay nagpapamalas ng kanyang banayad na pamamaraan upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Sa pagpapayo sa mga sabi nating depressed, kapag tinatalakay ko ang bagay na ito, lagi kong ginagamit ang kaso ni Elias, no? At marahil kung siya ay susukatin sa pamantayan ng mga psikolohista at mga psychiatrist, siya marahil ay mayroong major depressive disorder. Ngunit mayroong sariling lingwahe ang salita ng Diyos. Sapat nang sabihin siya ay nalumbay, ngunit hindi biro ang kanyang kalumbayan. Si Elias ay isang lingkod na nakita at nalantad ang kanyang puso na siya ay lubhang nalumbay at nanlupaypay. Bagay na katakataka dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Paano natin ngayon bibigyang kahulugan ng salitang banayad? Ang banayad po sa wikang Pilipino ay nangangahulugang hindi marahas, malakas, o biglaan. Hindi malakas o biglaan. Siya ay dahan-dahan, mahinahon, at may kahinahunan sa pagkilos, paggawa at pagsasalita. Tayo ngayon ay napakaraming kaabalahan. We are so busy. And we really struggle to find gentleness sa ating mga ginagawa. Meron tayong sariling paraan ng pagiging padalos-dalos, pagiging marahas, pagiging hindi dahan-dahan.
Pero i-apply natin yan sa paglilingkod. Marahil dumating kayo sa punto na nakakapagod maglingkod. Sa suma total ng iyong buhay. Nakakapagod maging asawa, lalo na kung asawa mo'y hindi mananampalataya. Nakakapagod na intindihin ng iyong anak na paulit-ulit niyang ginagawa ang iisang kasalanang iyon, kahit ano pa ang iyong pagsasabi sa kanya. Nakakapagod unawain ng iyong amo. Nakakapagod unawain ng iyong mga kapatid. Lahat ng iyan ay uri ng paglilingkod at batid ko na lahat yan ay nararanasan natin, alinman sa mga iyon. Ngunit hindi si Elias ang paksa rito. Ang paksa dito ay ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan. Ito pa rin ay uri o ideya o sabihin nating usapin ng pagsamba. At ito ay, ang kaso ni Elias ay pumapangalawa lamang. Hindi ko nais bigyang detalye rito yung ibig sabihin ng depression ngayon at noon. Nais kong gawing canvas ang buhay ni Elias upang makita nyo ang kulay ng kapangyarihan ng Diyos kung paano siya kumikilos sa napapagod na lingkod na narito ngayon. Gayunpaman, ang Diyos na may paraang nakamamangha na lampas sa ating unawa ng paglilingkod, hindi man natin maintindihan ngayon, ngunit hindi natin siya pwedeng ikahon lamang sa mga kababalaghan na makikita ng lahat. Ito ay sa banayad na pagkilos. At nawa mga kapatid, mga giliw nating tagapakinig, palakasin tayo ng ating Diyos sa ating paglilingkod. Hindi lamang sa araw na ito, kundi hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya nais ko kayong gabayan sa tanong na ito. Ano ang kahalagahan ng pagiging banayad ng paraan ng Diyos sa ating paglilingkod? What makes the gentleness of God's ways so important in our service in the Lord? So una, tinutuwid nito ang ating makasariling pagmamalaki. Pangalawa, tinataguyod nito ang matapat na paglilingkod. So mababasa po natin yon babalikan natin yon sa ating binasa. Kung alam ninyo nasundan nyo yung detalye ng nangyari kay Elias, nawala siya doon sa kanyang focus bilang propeta. Siya ay tumakbo, tumakas siya mula sa tumutugis sa kanya. Siya ay napagod. Ngunit ang tugon ng Diyos sa kanya, siya ay pakainin at matulog. Paggising niya, kain tulog uli. Ngunit sinusubok ng Diyos ang pananaw ni Elias. At masabi natin na si Elias ay talagang pagod, siya ay lupaypay at nalulumbay. Ngayon, pagbasa natin sa verse 9, narito, pinakain na siya, wala na siyang dahilan, hindi niya pwedeng sabihin, Panginoon, gutom ako, hindi mo tayo mag-uusap ngayon. Kinaumagahan, siya ay kinausap ng Diyos sa yungib kung saan siya naninirahan. At pansinin niyong mabuti na 2 beses inulit ng Diyos yung kanyang tanong. At ito yung una, no? Verse 9, anong ginagawa mo rito, Elias? Isipin niyo ang Diyos na alam ang lahat. Bakit niya tatanungin si Elias ng ganito? Hindi ba niya nakikita ang kanyang propeta na nasa yungib? Pansinin natin ang sagot ni Elias at pakinggan niyong mabuti. Sinabi niya, verse 10, ako'y naging napakamanibughuin para sa Diyos, para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. Pansinin niyo rin to, at ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito. Kumbaga, pagka isipin niyo yung tanong na yon, no, pagka pinress niyo yung play, siguro kung gagawin niyo siyang reel sa Facebook,
same answer from the same question. Dahil ganon-ganon ang sinabi ni Elias sa verse 14. At sabi niya pa nga, ako'y tunay na nanibugho para sa Panginoon. Yun ang pananaw ni Elias. Busog na siya nito, ibig sabihin, meron na siyang hustong isip para makipag-usap sa Diyos nung naipagtagpo ang Diyos sa kanya. No? Ngayon, ito ang ating magiging pagsusuri kay Elias. Ang kanyang naging kalumbayan, or sabihin nating spiritual depression, ay nag-uugat sa mga hilaw na katotohanan or half-truths ng makasariling katwiran, self-pity, and self-importance. Baka nagulat kayo, Pastor, hindi ba dapat tayo ay maawa kay Elias? Sabi nga natin kanina sa ating Sunday school, the problem is not the problem, the heart is the problem. At ito ang lumabas sa puso ni Elias. Ang kanyang pagiging malumbay ay dahil sa kanyang pagiging makasarili. Ito rin ang sinabi ng kaninang sinabi kong komentaryo kay Tony Merida. Siya ay masigasig sa mga gawain. Pero dumating sa punto na hindi siya masigasig pagkatapos ng nangyaring iyon. Siya ay naging masigasig na manalangin para umulan. Siya ay ginamit ng Diyos upang hatulan ang kaharian ni Ahab. Siya ay pinakain ng Diyos. Siya ay gumawa ng himala sa anak ng isang balo. Wala nang ibang masigasig dito sa tagpong ito kundi si Elias, ngunit hindi ito ayon sa buong katotohanan. Bakit siya maninibugho sa Diyos? Anong dahilan? No? Bakit rin niya sasabihin na ang mga anak ni Israel ay nagpabaya sa kanilang tipan? Di ba ang sabi ng mga Israelita doon sa Mount Carmel, tunay na siya ang Diyos, tunay na siya ang Diyos. Pero sa panahong ito, maraming sumasambang mga Israelita kay Baal. At para kay Elias, hindi nagkaroon ng national revival. He was so disappointed to what happened. Hindi lang yon, iniisip niya na, sabi rito, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. Parang wala nang natira. Kumbaga, siya lamang ang propeta dito. Kung babasahin nyo rin yung tagpo doon sa chapter 18, sinasabi niya, ako lamang. Kumbaga, yun ang kanyang pananaw. Ako lang ang propeta dito. Ako lang ang matuwid dito. Ako lang ang ginagamit ng Panginoon dito. Kaya, napakahirap para kay Elias. At sa pagsusuri natin, ito ay tinatawag nating selfish depression. Hindi natin dinidiskwento ang lumbay ni Elias. Ngunit ito ay nag-ugat sa kanyang makasariling pananaw, tungkol sa kanyang gawain, at tungkol sa ginagawa ng Diyos. At ang ginawa pa niya, ginawa niyang hilaw ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaya ano ang magiging pagsusuri natin dito? Tinuturo ng ating passage na ang makasariling pagmamalaki ng tao ay hadlang upang unawain ang buong kapangyarihan ng Diyos. Selfish attitude is a hindrance to understand the ways of God. Ang makasariling pagmamalaki ay isang matinding lason na nagpapahina sa ating kamalayan. Isipin mo, noong mga panahong ikaw ay niligtas ng Panginoon, ikaw ay malaya ng sumasamba, lumalago ka sa pananampalataya, pero dumadating sa punto na parang ikaw lang ang matuwid dito. Na tila, pag pumasok ka sa church, ako lang ang nagsasamba ng totoo, alam ko yung hymns, alam ko na ako'y nagsisisi, no? Yung katabi ko, hindi nakikinig. Pagdating sa mga ministeryo ng iglesia, sasabihin
Parang ako lang ang nagtuturo ng maayos sa Sunday school. Ako lang ang nakikinig sa usapang lalaki. Ako lang ang lahat, ako lang. Parang si Elias. Ngunit paano ito nakakasira sa ating pananaw sa Diyos? Ginagawa nating malaki ang ating sarili kaysa sa kariktan at kalakihan ng Diyos. Ang Diyos, ang pinahayo niya kay Elias, tinupok niya ang handog mula sa langit at kinalugdan niya ang handog na iyon. At siya ay nagpadala ng ulan. Ito ay kamanghamanghang gawa, hindi po ba? Ngunit hindi ito inalala ni Elias kung gaano naging makapangyarihan ang Diyos sa kanya. Kaya kung babasahin natin uli, ano naging tugon ng Diyos kay Elias? Sabi sa verse 11, "Pumayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok." Alam niyo yung bundok na nandito, ang tinutukoy dito ay yung Mount Hebron. Kung maalala ninyo, saan po umakyat si Moises upang kunin ang 10 utos at upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa Hebron. Ibig sabihin, the antidote to this self-righteous attitude is to remember the ways of God, who God is. Kung susuriin natin ang ating mga paglilingkod sa tahanan, pwede natin sabihin na ako lang ang asawang nagtataguyod ng ating pag-aasawa. Ako lang ang nakikinig dito. Bakit, Panginoon? Hindi ko deserve ito. Sabi nga natin sa Sunday School kanina, ano yung mga bagay na meron ka na hindi mo ginusto? Guro, kung si Elias yun, ang sasabihin niya, Panginoon, hindi ko gustong tugisin ako ni Jezebel. Naglilingkod lamang ako sa iyo. Guro, kung ikaw rin ay magulang, hindi mo rin ginusto na ang anak mo ay napakasalbahe ng ganyan. Natila ba, I do not deserve this. I am but alone. Kaya ang bunga nito ay disappointment kung paano kumikilos ang Diyos. Ngunit ang sabi dito, hindi lamang sa kababalaghan, sa kalikasan ang ginagawa ng Diyos, ngunit maging sa banayad niyang tinig. Kaya, ang ginawa ng Diyos dito, tinanong niya si Elias, talaga bang alam mo kung nasaan ka ngayon? Tinawag kita bilang propeta at dapat kang mamangha sa ginagawa ko sa aking bayan kahit hindi sila nakikinig. Bakit mo iniiwan ang ganong pananaw? Sa ating dumadating tayo sa ganon, iniiwan natin yung unang pananaw na nakilala natin mula sa Diyos. Siya'y mahabagin, maawain, hindi agad nagagalit, nagpapatawad ng makasalanan, at minsan kang pinatawad. Ngayon, ang sasabihin natin, Panginoon, hindi ko deserve na maglingkod ng ganito. And that poisons us. When we always demand God the standard kung ano ang paglilingkod. Pero ang tinuturo ng Diyos, hindi lamang siya sa kababalaghan na gusto mo bukas makalawa, o hindi man bukas makalawa, suyuin ka ng iyong asawa, patawarin ka niya araw-araw, o di kaya naman ang iyong anak na nagsorry siya ngayon, gusto mo, Kristiyano na siya bukas. Poof! Magpapabaptize na raw siya. That is not always what God does to His people. Hindi tayo laging makakaranas ng revival. Pero ang tinuturo ng Panginoon, it is on the inward work of the Holy Spirit. Kaya siya banayad. Minsan tayong kinilos ng Panginoon. Hindi nga natin alam kailan nagsimula yung pagbabago sa ating puso. Dahil makapangyarihan ng Diyos, siya ay Espiritu. At sabi nga sa John chapter 3, the wind blows where it wishes or where it comes from. Ganun kumikilos ang Diyos sa ating paglilingkod. Kaya bilang unang hamon sa inyo, mga minamahal,
alalahanin mo ang dakilang gawa ng Diyos sa iyo, higit sa iyong makasariling pagmamalaki. Remember the greatness of God to you more than what you think about yourself. Don't make your identity bigger than God. Huwag mong hayaan na maging malaki ang tao kaysa sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nasusukat, siya'y walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Maganda nga yung ating mga inawit. Anong klaseng pag-ibig ito? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang simula at walang wakas. Ang kanyang kapatawaran ay walang hanggan sa sino mang nagpapakumbaba. Kung ikaw ay tinawag, yun ay pribilehiyo. Si Elias, tinuturuan siya ng Diyos. Hindi lang ikaw ang kaya kong tawagin. Meron pang 999 prophets. Huwag mong isipin, kapatid, na ikaw lang ang pwedeng tawagin sa ministeryo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang pwedeng maglingkod sa iyong pamilya. Hindi natin kayang sukatin kung kailan kikilos ang Diyos sa ating buhay. But as long as the word is being preached and being meditated and being read, doon kumikilos ang Diyos. Hindi tayo pwedeng tumingin sa ulap at susuriin natin ang ulap. Ano bang itsura ng ulap ngayon? Nasasabing, kailangan ko maging mabuting asawa. Hindi po mangyayari yun. Tandaan natin, ang pagiging mahinahon ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak ay pagiging isang mahinahong ama sa atin. Hindi lang siya basta manlilikha natin. Siya ay ang ating ama. At kapag tayo dinidisiplina tayo bilang anak at hindi niya tayo dinudurog. Ito ay naging alaala ni David sa 2 Samuel chapter 22. Sabi niya doon, no? Sabi niya dito, verse 22, verse 32, sabi niya, sapagkat sino ang Diyos kundi ang Panginoon? Sino ang malaking bato liban sa ating Diyos? Ang Diyos ay aking matibay na tanggulan at ginawa niyang ligtas ang aking daan. Ginawa niyang gaya ng sa mga usa ang mga paa ko at pinatatag niya ako sa matataas na dako. Kanyang sinasanay ang aking mga kamay sa pakikidigma upang mabaluktot ng aking mga kamay ang tansong pana. At ito ang nais kong bigyan din. Binigyan mo ako ng kalasag ng iyong kaligtasan at pinadakila ako ng iyong kaamuan. Remember God's gentleness to you. Alalahanin mo na ikay nagkasala, hindi ka dinurog ng Diyos. Ikaw ay kanyang tsinaga, pinagtimpian. Ikaw ay kanyang kinahabagan. Ikaw ay binigyan, pinamalas sa iyo ang kahabagan niya. At yun ang ating Panginoong Jesus. One primary character of God, of the Lord Jesus Christ, siya ay maamo. Siya ay banayad. Kaya nga ang sabi niya sa Mateo 11, lumapit ka sa akin, kayong mga nanlulupaypay at mga nababagabag at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga pamatok sapagkat ako ay mahinahon, mababa. Ang pagiging tao ni Hesukristo ay isang tanda na kaya niya tayong abutin sa mahinahong paraan. Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan na hindi lamang basta makapangyarihan ng Diyos sa kanyang kababalaghan na ginagawa sa sanlibutan, kundi sa mga banayad na pagkilos. Kung ikaw ay tapat na naglilingkod, pinaparinig mo ang salita ng Diyos sa iyong asawa, sa iyong pamilya, tama yun. Ngunit huwag nating pagtakhan ang mga gawa ng Diyos. Tandaan mo, kamangha-mangha ang Diyos. Siya'y nangungusap sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Huwag nating ikahon ang ginagawa ng Diyos. Huwag nating ikahon na ito lang ang kayang gawin ng Diyos sa aking buhay. Yon ang unang pansagot
sa panlulupaypay natin sa paglilingkod. Pangalawa, tayo ay tinataguyod tayo ng Diyos sa ating matapat na paglilingkod. Tatlo ang naging tugon ng Diyos kay Elias. Una, yung kanyang pisikal na pangangatawan. Pangalawa, itong pagiging banayad ng kanyang bulong. No? Inuganan niya ang buong kalikasan, ngunit siya ay nangusap sa banayad na tinig. Ito ang pangatlo. Babalikan natin ang ating binasa. Ang sabi rito, nagdahilan uli si Elias, no? At sabi ng Panginoon sa verse 15, sinabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka. Kaputulin ko muna ron. Siguro kung tayo susuri nito, parang ang insensitive ng Diyos. Nalulumbay na nga si Elias. Hindi pa niya sinabing, naaawa ko sa iyo, Elias, kasi nalulungkot ka ngayon. Pero ang sabi ng Diyos kay Elias, humayo ka. Yung tanong na sinabi ng Diyos kay Elias, hindi dapat yan ang ginagawa mo. Nagpapatuloy ka dapat. Dapat wala ka dito. Dapat ginagawa mo yung iyong role bilang isang propeta. At ano ang role na binigay ng Diyos sa kanya? Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari ng Syria. Si Jehu na anak ni Nimsi ay yung buhusan ng langis. No? At lahat ng iyon ay bahagi ng hinaharap na plano ng Diyos. Sa pagpapatuloy ni Elias, ang payo ng Diyos, gawin mo ang bahagi mo dahil sa hinaharap ay gagawa ang Diyos sa kanyang kaligtasan sa kanyang bayan. So yun ang nangyari. Upang tuwirin ang attitude ni Elias, pinakita ng Diyos ang hinaharap ng Israel. At alam natin lahat ang nangyari. Naging matigas pa rin sila. Sila ay ipinasakop sa mga dayuhan. At sila ay nagtiis ng maraming taon hanggang sa sila'y palayain at hanggang sila pa rin ay nagmatigas. 400 years, hindi nagsalita ang Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Imagine kung hinayaan lang ng Diyos ang pagiging malumbayan ni Elias, hindi naganap ang mga bagay na ito. Ginamit si Elias to inspire the hearts of those who will be used to judge Israel. At yun ang naging bahagi ni Elias. Sa halip na siya ay malumbay hanggang sa kung piliin niyang mamatay, pero hindi yun ang nangyari, tinuruan siya na tumayo ka, gawin mo ang iyong bahagi dahil may gagawin ako sa aking bayan. At yun ang tinuturo sa atin sa pangalawa. Ang pagkabanayad, at gagamit ako ng New Testament na salita, ang pagkabanayad ng Ebanghelyo ay laging dumadaig sa makasariling pagmamalaki ng tao. Ang plano ng Diyos ay gamitin ang Ebanghelyo upang sambahin siya ng kanyang mga nilikha, ng kanyang bayan. Linawin natin yon. The gospel is not the end, but the means to the end. And the end is God's glory. At sa panahong ito, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Na ang kanyang bayan, bagamat sila ay nagkasala, meron siyang ititira sa mga bayan na ito at kanyang titipunin ng lahat. At dumating sa punto na ang mga hentil ay ikinabit, isinama sa kawan na yon. At kabilang tayo ron. Dahil sa katapatan ng mga propeta, lalo na si Elias, alam niya na siya'y nanlulupaypay, ngunit ginising siya ng Panginoon upang itaguyod ang dapat niyang gawin. Ganon din ang ginagawa sa atin, mga kapatid. Sabihin na natin, lahat tayo dumadaan sa pagsubok, sa hirap sa paglilingkod. Ano mang paglilingkod ang meron tayo?
Pero kung hindi nyo makikita ang hinaharap ng inyong mga gawain, mananatili kayong lupaypay at walang pag-asa. Bakit ba ako magtsatsaga sa asawa ko na hindi pa kinikilos ng Panginoon? Ang hinaharap na sinasabi ng Panginoon, titipunin niya ang kanyang mga anak at hahatulan niya ang mga masasama. Ngayon, ang ibabala natin, Panginoon, gusto ko maligtas ang buo kong pamilya. Hindi mo hawak yun. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Hawak ng Diyos ang pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Ngunit hindi mawawala ang iyong bahagi na ipanalangin at turuan ang iyong pamilya. Hindi ito hadlang kapag hindi natin alam kung anong ginagawa ng Diyos, hindi natin gagawin ng tapat ang ating paglilingkod. Bawa, kami po, galing po kami sa isang ministeryo ng CRBC na pangalan ay Drop-In Center. Ilang taon na po itong ginagawa. Ito po ay ministeryo sa mga tao sa lansangan. At mula pa po nung ako ay naging GMA student, kapag nandun po kami sa dorm, nagbo-volunteer po kami every Thursday. At hanggang ngayon, iilan pa lang ang naligtas. At yung iba, nahadlangan pa dahil sa kalagayan sa kanilang buhay. Yung iba nga doon, iniisip nila, hindi po kami belong sa church na ito sapagkat puro mayayaman lang ang nandyan. Itong punto ko, hindi natin alam na kahit sa tagal ng ating ministeryo, hindi natin alam kung paano at kailan kikilos ang Diyos sa puso ng isang kaluluwa. Ngunit kung ulitin natin, kung hindi natin alam ang hinaharap, kung hindi natin alam ang hantungan ng lahat ng bagay, hindi tayo magtataguyod sa paglilingkod. Kahit sa mga simpleng Sunday school, bakit yung batang ito, tagal nang tumaten dito, hindi pa rin naliligtas. Hindi na natin kontrolado yon. Ang kontrolado sa atin ay yung pagkatawag natin bilang mananampalataya. Kaya ito yung huling hamon ko sa bawat isa sa atin. Panghawakan mo ang hinaharap at ang layunin ng pagliligtas ng Diyos habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Ikaw ay niligtas ng Panginoon, kapatid, hindi para lumagulang sa iyong sarili. At doon nagkasala si Elias. Kala niya siya na ang pinakamatuwid. Yung pala, gagamitin siya upang maging bahagi ang ibang tao sa plano ng Diyos. Ito ang tanong ko sa iyo. Gaano mo pinangahawakan ang hantungan ng pagliligtas ng Diyos? Gaano mo pinagtitiwalaan ang plano ng pagliligtas ng Diyos? Kung hindi mo ito masasagot ng tiyak sa iyong puso, tiyak na manlulupaypay ka araw-araw. Kung paano mo tsatsagain ang iyong asawa. At lagi kong inulit yan, sapagkat yun ang pagkatawag natin, wala na iba. Bilang magulang, bilang asawa, bilang kapatid sa pananampalataya. Teka, bakit ko pagtsatsagaan ng kapatid ko na paulit-ulit na lang yun ang kasalanan niya? Ang sabi ni Pablo sa mga tiga-Kolosas, admonishing one another so that everyone may be blameless in the day of Christ. Kailangan kong gawin ang aking bahagi bilang anak, bilang kapatid sa iglesyang ito dahil kailangan lahat kami makarating sa kaharian ng Diyos eh. Kailangan kong gawin ito kahit nakakapagod. Kahit ngayon, nag-sorry siya sa akin, next Sunday, nag-sorry na naman. Minsan hindi pa nga, no? Kahit sa ibang mga ministeryo, meron tayong mga natitirang mga kasalanan. How are we going to bear each other's burdens kung hindi natin alam kung saan tayo mahahantong? Ang sabi sa hymn kanina, no? We are praying for our church to be united. Yun ang panalangin ng Panginoong Hesus. Sa John chapter 17, that they
may be one. Pag-isahin tayo ng Diyos. Patuloy natin siyang ginagawa, mga kapatid. Huwag nating maliitin yung mga ordinaryong bahagi natin sa iglesia. Lalo na kapag ang salita ang at stake doon. Ang sinusubok ng Diyos sa atin ay katapatan, mga kapatid. Dahil hindi pa tapos ang plano ng Diyos. Meron pa siyang mga ililigtas. At habang dumadaing ang sangnilikha, banayad na kumikilos ang Diyos upang tawagin ang kanyang mga anak patungo sa kanyang sarili, upang sila'y kupkupin. At upang tayo ay makaranas lahat ng kawalang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya tayo nagtsatsaga. Kaya tayo nagiging matatag sa pananampalataya. At yun ang kanyang pangako. Bibigyan niya tayo ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Buhat nung tayo ay pinayapa, pinagkasundo sa Diyos, tayo ay binigyan niya ng kapayapaan at kalayaang humingi sa Kanya. Ang tanong, humihingi ba tayo sa Diyos? Sa Santiago chapter 4, sabi niya, hindi kayo nagkakaroon ng karunungan sapagkat hindi kayo humihingi. At kapag humihingi kayo ayon sa inyong sariling mga pagnanasa. Panginoon, iligtas mo po itong matigas na ulong ito. Is it a prayer of faithful conversion or is it a prayer of a grumbling person? Panginoon, di ko na matyaga ito. Bahala na po kayo sa Kanya. No? Versus praying that God will work in the lives of these children. Sa halip na magreklamo, maaari nating ipanalangin, Panginoon, nais ko nang bumalik ka, pero habang hindi nangyayari yon, gawin mo akong tapat sa paglilingkod. And that is a better prayer. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, daadaan tayo kagaya ni Elias. Ngunit may mas higit pang Elias na dumating, ang Panginoong Hesus, at ang sabi niya, Panginoon, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Ito'y pagtitiwala sa plano ng Ama na tawagin ang lahat sa kaligtasan. Hindi ba tayo nananawa, linggo-linggo na lang natin na papangaral ng Ebanghelyo? Dahil ito ang pinakaparaan ng kaligtasan ng mga makasalanang gaya ko at gaya mo. Ito ay magiging boring sa atin. Ngunit sa banayad na pagkilos at presensya ng banal na Espiritu, kaya niyang bumuhay ng mga patay ngayon. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, talikuran nila ang kanilang buhay, at lumapit sa Panginoong Hesus. Yun ang kanyang plan. Kaya mga kapatid, huwag nating pagtakhan, bagkus ay panghawakan ang plano ng Diyos. Makapangyarihan siya, kapatid. Kung paano kanya binago ng makapangyarihan, gayon din niya gagawin ang mga bagay na yon sa mga makasalanan. Mga kapatid, nawa ay mapalakas tayo. Huwag nating maliitin ang kayang gawin ng Diyos. Ngunit ito naman, ang nais nating ipabatid sa mga tagapakinig na wala pa sa Panginoong Hesukristo. Sino ang iyong sinasamba sa oras na ito? Kagaya ba ni Baal? Sinasamba mo ba ang iba na nilalang sa halip na ang Diyos ng Biblia? Iyo ba siyang sinasamba mo ba siya dahil ito ang sabi ng relihiyong ito? O dahil ito ang nararapat sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat? Kanino ka naglilingkod? Kanino ka nagtsatsaga araw-araw? Ano ang kahahantungan
ng iyong gawain? Ito ba ay para sa Diyos o para sa iyong sarili lamang? Talikuran mo ang makasariling pananaw na yan, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo. Siya na tumupad ng kautusan, nabuhay, naghirap, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling binuhay sa ikatlong araw upang maging katuparan ng kaligtasan ng sinumang lalapit sa Kanya. At yun po ang tinatyaga natin linggo-linggo, na maging totoo sa iyo ang Ebanghelyo. At dahil mayroong muling pagkabuhay ng mga patay, may pag-asa ka muling buhayin balang araw. At ngayon, makibahagi ka sa pagtsatsaga ng iglesia. At masasabi nating ang ating pagpapagal ay hindi mawawalang kabuluhan. Seryosohin mo ang Ebanghelyo, kaibigan. Lumapit ka sa Diyos. Tanggalin mo na ang ganyang pamumuhay para sa iyong sarili lamang. At pagtiwalaan mo si Jesus na siyang katuparan ng kaligtasan. Paano natin sasambahin ng Diyos? Sambahin natin siya sa kanyang kagandahan, sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang pagtiyatyaga sa atin, sa kanyang pagpapatawad sa atin. Sambahin natin ang Diyos na Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang mabuting ginawa sa krus ng Kalbaryo. At sambahin din natin ang Banal na Espiritu dahil tinatyaga niya tayo sa kabila ng limitasyon natin sa paglilingkod. Purihin natin siya at sambahin. Tayo'y manalangin. Aming Ama, batid mo ang nilalaman ng aming puso. At ikaw ay makapangyarihang kumikilos sa bawat isa. Kung ito man ay nagbabago ng puso o nagpapatigas, ito ay nasa soberano mong pamamahala. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan. At dinadalangin po namin na kung kami ay dumadaan sa panlulupaypay sa paglilingkod, anumang pagkatawag ang meron kami, gisingin mo ang aming mga diwa at alalahanin ang iyong mga gawa noon, maging sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na kilalanin ka bilang tunay na Diyos sa dapat sambahin at bilang kami na nangangailangan ng tagapagligtas. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.